Di umano ng dating kinakasama ang rektang sumbong sa atin ni Ma'am Haide mula sa Antipolo City. Kaugnay dito, makakausap po natin sa kabilang linya ang nagre-reklamo alias Haide. Ayan, alias Haide from Antipolo City. Ma'am, hello. Ma'am, yung pagsugod niya po kasi sa akin, ma'am, noong October 30, mga alas 8:40 po yung pangyayari na yun, ma'am. Bali, sinugod niya po ako sa tinitirahan ko, ma'am. Pinagsisuntok niya po ako at pinagbantaan na rin niya po ako na papatayin niya raw po ako, ma'am. Sino pong itong inyong inireklamo na dati niyong kinakasama? Si Gerald Vargas ng Orog po. Gerald Vargas. Ito ang nangorog. Gerald Vargas Yes po, nangorog. yes po. At ito ang ama ng Yes inyong mga po. anak. Bali po, hiwalay na kayo nung ginawa niya yon. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Hiwalay na po, ma'am. Naku, nagpa-medical legal na rin pala siya, sir. Oh. Ilan po ang anak niyo kay Gerald? Dalawa po, ma'am. Dalawa. Bali, yung isa ko pong anak, ma'am, pinauwi ko na po yun ng probinsya, ma'am, yung bunso. Yung panganay po, bali na sa kanya po, ma'am, dahil gawa po ng mag-aaral po yung bata dito sa lugar po namin. Nung araw po yun, ma'am, na sinasaktan niya po ako, ma'am, bali lumapit po ako sa barangay Tanod po namin, ma'am. Ang sabi po nila sa akin, ma'am, magpa-blatter, tapos pamedikan. Dalawa. Ma'am. Tapos pagbalik ko po sa kanila, ang sabi sa akin, balik na lang daw kinabukasan dahil gawa daw po yung lalaking nanakit po sa akin, hindi na daw po nila makita, ma'am, tumakas na raw po. Pero napagtaganto ko po, ma'am, hindi naman po pala tumakas yung taong yon, nandun lang sa bahay nila. Ibig sabihin pinabalik-balik ka ng barangay tapos nung sinabi nila nakatakas na pero nalaman mo na nandiyan. Yes po, ma'am. Opo. Ganun na nga po, ma'am. Dahilan ko bakit ka dumulog sa amin? Yes po. Kasi hindi po ako nabibigyan ng barangay po namin, ma'am, ng safety ko po, ma'am. Hello, Ma'am Haide. Ma'am Haide, ito, Yes, okay, relax ka lang. Paulit-ulit ang ginagawa yan ng dati mong kinakasama. Pero, kayo pa rin ba o hiwalay na talaga kayo? Baka naman nagmamahalan pa kayo. Hindi na po, sir. Hiwalay na po talaga kami, sir. Hiwalay na kayo. Okay, ganito po ang gawin nyo. Kasi kung nakikita pa yan ng mga bata na binubugbog ka, kasama rin yun sa pwedeng ireklamo mo, di ba? That is also child abuse, di ba? Dahil nakikita nila. Anyway, dumiretso ka na po sa Women's and Children's sa desk natin, dyan sa police station ng Antipolo City. Okay, nasa kabilang linya bang ating resource person? Si Captain, sino ba yung ating resource person? Captain Alnor Tagara, Chief Investigator of Antipolo CPS. Captain Alnor, magandang tanghali sa'yo. Sir, magandang tanghapon po, sir. Magandang hapon. Wala ba kayong women's desk dyan? Sir, actually, nandito po siya ngayon sa aming himpilan, sir, sa WCPD po natin sa Antipolo. Yung pong ating biktima. Bakit siya loud and clear? Ano? Ka-assistihan na po natin, sir. Okay, ano ang dakwan? Para at least nandyan, maging kampante na si ma'am. I-assure natin na dapat ba isang panakagad yung kaso laban sa kanyang dating kinakasama. At ano ba yung piniprepare nyo na kaso laban doon kay Ginoong Gerald? Gerald, sir. Inihanda po ng ating women's desk ay meron na po nakahanda, sir, na violation of RA 9262. Physical abuser kasi may medical lang po ang biktima, sir. Okay. Hindi na kailangan ng certificate to file action from the barangay. Yan, di ba? Kasi these are all special cases. Yes po, sir. Okay. Maliban dyan, specifically ano? Naihanda na rin po natin, sir, yung kanya pong salaysay na piniprepare na po, for printing na rin po, for edit na lang po siya. Kung may correction pa po siya, sir. Ipapile na rin po namin ito mamaya, sir, after po nitong usap natin po natin. Captain Tagara, no, tama-tama kasama natin si Atty. Parilla para magbigay siya ng legal advice pa kung ano pa yung pwede pang maisampa na kaso. Attorney. Well, attorney. Captain Tagara, tama yung pinaghahanda nyo is yung affidavit ni Miss Heidi
lalo na doon sa mga sinasabi niyang acts nung nirereklamo niyang alias Gerald. Tama po ba? Alias Gerald. Dapat sakto yung mga facts kung paano siya binugbog, anong araw, at saang lugar, para yun ang magiging basihan ngayon ng ating prosecutor para i-file yung information sa court na violation ng Republic Act 9262. Sir, yes sir. Tapos yung sinasabi ni Sir, tama yun na hindi kailangan ng certificate to file action kasi nga this is a special law. Yes. Tapos hindi sinesettle yan sa barangay. Walang settlement yan, Sir. Kaya tama yung sinasabi ni Sir na walang certificate to file action, diretso na sa court ang pag-file niyan. Tama. Yes sir, for information sir, nung gabi po na sinaktan po siya, na-actionan na rin po ng pulis. Sinabihin na po siya kasi hindi na po na-arresto yung tao eh. Takatakas po, kaya po in-advise po siya ng ating policewoman na bumalik din po ulit sa police station para po may file natin ng regular filing yung kaso. Kaya nga po siya, nandito ngayon sir para po ipapile na po namin yung nasabing kaso po. Huwag mong kalimutan din yung yung medical. So importante din yan na kung Xerox, ipa-certified copy mo. Yes sir, dala na rin po niya sir yung medical niya po sir. Areglado na po sir. Maraming salamat Captain Tagara. Sana sa gagawin mong action, gawin mo is i-video mo, gumawa ka ng report, tapos ipadala nyo dito sa Sumbong Nyo Action Agad para ito ay maging natin, madokumento natin. Okay? Yes sir, yes sir. Ma'am Heidi, nagawa po kami ng report, Ma'am sir. Heidi, may mensahe ka ba doon sa dati mong kinakasama? Gusto mo ba siyang pangalanan or itago mo na lang siya sa pangalang Gerald? Ano po ang mensahe mo sa kanya? Ang mensahe ko po dun sa lalaking yun, sir. Gerald, ito, tandaan mo lahat ng sinabi mo sa akin, paninira, at sinira mo yung trabaho ko. Handa mo yung sarili mo, itong ginawa mo sa akin black eye sa mukha ko. Mararanasan mo rin yan sa kulungan. Total, diba? Sabi mo sa akin, hindi ka natatakot makulong. At mga kapulisan pa yung sasampa mo ng kaso, bakit ka kinulong noon? Yan, ito na yung hinahantay mo, Gerald. Manda ka talaga. Ayan, good luck na lang sa'yo. Ito mo naman, ma'am. New Year na lang sa'yo sa kulungan. Oo, kaya mong pangalanan talaga si Gerald, ha? Ano ba yan si Gerald? Baka naman gumagamit ng kung ano-anong kanyan, no? Kasi para mambugbog ka ng asawa, ina ng mga anak mo, ay hindi normal ang pag-iisip mo, Gerald. Tama, sir. Tama. Di ba? Tama. Ano ba yan? Gumagamit ba yan, Ma'am Heidi? Bali, hindi ko po alam, sir, eh, kasi ako naman po kasing tao, hindi ako mapagbintang, hindi ako makapaggawa ng kwento. Pero lahat po na nilapitan ko pong kapulisan at saka barangay, ang sinasabi rin po nila sa akin, baka daw po gumagamit. Kasi walang matinong lalaki na hindi naman Tama. lasing na nananakit sa asawa. Oo. Yes, sir. Ayan, Tama marinig po yan. kayo, ha? Walang matinong, Doc? Oo. Wala. Huwag na. Wag na. Mahirap yan, sir. Woman scorn. Pag ang babae ang bumalik at medyo matibay-tibay yan. Anyway, ma'am, maraming salamat po, Ma'am Heidi, sa tiwala niyo sa ating programang Sumbong Nyo Action Agad. Maselan man yung kanyang issue or yung pinagdaraanan, ay nandun pa rin yung tiwala niya. At maraming salamat din kay Captain Arnold Tagara, 10 ng kanyang kasamahan dyan sa Antipolo City sa pag-action agad ng nirereklamo ni Ma'am Heidi. So mag-feedback lang po kayo kung nakapag-file na po kayo ng kaso. Okay? Yes sir, thank you very much po sir. Okay, thank you. Regards sa ating mga tropa dyan at mabuhay kayo dyan sa Antipolo City.